Kabanata 841. Nang malapit nang mahulog ang kutsilyong iyon. Naghagi si Lito, at ang mga chopstick ay lumipad mula sa kanyang pagkakahawak. Klang! Isang chopstick ang tumusok sa palso ng isa sa mga alipores, at nahulog ang kutsilyo sa sahig. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Elder Ye, sino? Dahil masyadong mabilis ang galaw ni Lito, walang nakapansin na siya iyon. Ako iyon. Nagsalita si Lito nang walang pakialam. Lahat ng nasa mesa ay tumingin kay Lito, sa wakas ay napansin ang tahimik na binata. Young brother, you need not involve yourself in this matter. Sabi ni Felix na may halong panghihinayang. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, wala kang pakialam. Hindi ko lang matiis ang mga asong mabaliw, nangangagat ng mga tao. Kapag nakakita ako ng isa, tiyak na matatalo ko ito hanggang sa mamatay. You brat, sinong minumura mo? Galit na tumahol ang isa sa mga alipores. Tumaas ang isang kilay ni Lito, well, ang baliw na asong ito ay hindi pipi. Kahit alam nitong pinapagalitan ko ito. Ano, nililigawan mo si kamatayan. Ang lalaking iyon ay naglunsad ng suntok diretso sa mukha ni Lito. Casual na pinitik muli ni Lito ang kanyang palso. Isang chopstick ang tumama sa mata ng lalaki. Ah, yung mata ko. Napahawak siya sa mata niyang duguan at humagulgol sa hapdi. Ang palabas na ito ay nag-iwan sa lahat ng naruroon na ganap na natigilan. Nakaupo sa isang upuan na may lamang 2 chopstick, walang kahirap-hirap siyang nakaharap sa 2 kalaban. Kahit na marami sa kanila ay mga negosyanteng walang kaalaman sa martial arts, madali nilang masasabi na ang binatang ito ay hindi kapani-pani walang sanay. Ang ekspresyon ni Old Ye ay agad na naging malungkot, judging by your accent, you're not a local. Kilala mo ba kung sino ako? Nilero ni Lito ang kanyang baso ng alak, na walang pag-aalinlangan na sinabi, Old Ye, hindi ba ikaw na mismo ang nagsabi? Ngumisi si Old Ye, mukhang hindi mo nauunawaan ang lawak ng aking impluensya. Sa malawak na Jin City na ito, ang buong kanlurang bahagi ay nasa ilalim ng aking kontrol. Kahit na sino man dito, kung utusan ko silang pumunta sa silangan, hindi sila manggahas na magtungo sa kanluran. Little brother, this matter doesn't concern you. Umalis ka na habang kaya mo pa. Alam ni Felix ang kabigatan ng sitwasyon. Si Lito, walang kapangyarihan at walang anumang backup sa lugar na ito, ay walang alinlangan na nasa mortal na panganib pagkatapos na masaktan si Old Ye. Umalis ka. Pagkatapos kong masaktan ang 2 kong tauhan, hindi magiging ganoon kadali. Walang aalis hanggat hindi nabali ang 2 kamay niya. Ang matandang Ye ay nagpakawala ng isang nakakapanghinayang na tawa. Sa sandaling ito, si Lito, na may hawak na tasa ng tsaa, ay dahan-daang tumayo. Ngumisi ang matandang Ye, umaasang maghahain ng tsaa bilang paghingi ng tawad. Sabihin ko sa iyo, walang silbi lumuhad ka muna. Bago matapos ang kanyang pangungusap, nabasag na ni Lito ang tasa ng tsaa sa kanyang ulo. Sa isang mahinang ungol, nabasag ang ulo ni Old Man Ye at umagos ang dugo pababa. Lahat ng nasa hapag ay gulat na hindi makapaniwala, hindi nila pinangarap na ang binatang ito ay magiging matapang. Ano? Isang tao, bugbugin ang batang ito hanggang mamatay. Napahawak ang matandang lalaki na si Ye sa kanyang ulo, umuungal na parang halimaw na natama ng kulog. Isang grupo ng mga alipores ang sumugod mula sa labas ng pinto, ngunit sa mga mata ni Lito, sila ay ganap na walang kapangyarihan. Bang, bang, bang. Sa ilang kisap lang ng mata, lahat sila ay napahiga sa lupa, walang kakayahan. Ang mukha ng matandang Ye ay namutla. Hindi niya inasahan na si Felix ay magkakaroon ng napakalakas na master sa tabi niya. Lumapit si Lito sa kanya at malamig na sinabi, gusto mo kasing sirain ang kamay niya, hindi ba? Tumutulo ang malamig na pawis sa mukha ni Old Man Ye habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ikaw. Bantayan mo ang kay-abangan mo, bata. Marami pa akong bihasang lalaki sa ilalim ng aking utos. Maglakas loob na manggulo at magsisisi ka. Ma'am, hihintayin ko. Pagkatapos magsalita ni Lito, bigla niyang kinuha ang chopstick sa mesa, at inipit ang kaliwang kamay ni Old Man Ye sa mesa. Napasigaw si Old Man Ye sa matinding paghihirap, halos mahimatay sa sakit. Lumingon si Lito at hinarap si Felix, President He, mukhang hindi ito ang pinakamagandang lugar para sa pagkain. Maghahanap pa ba tayo ng ibang lugar? Natigilan si Felix at mabilis na tumango bilang pagsang-ayon matapos marinig ang mungkahi ni Lito, sumasang-ayon ako. Naglakad silang 2 palabas ng private dining room, at walang nang ahas na pigilan sila. Brother Lito, I really can thank you enough for today. Ito na ang pangalawang beses na nailigtas mo ako, at hindi ko alam kung paano ka babayaran.
Sa pasilyo, si Felix ay malapit nang yumuko kay Lito, tungkol sa body, hindi ko sinasadyang pigilan ito lang. Habang si Felix ay mag-aalok na ng kanyang paliwanag, si Lito ay nagwagayway ng kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan, ang tiwala ay hindi ibinibigay ng walang dahilan. Hindi mo kailangang magpaliwanag, naiintindihan ko. Lalong tumaas ang pasasalamat ni Felix kay Lito. Nagtanong si Lito, anong sakit ang mayroon ng iyong anak? Napabuntong hininga si Felix, hindi pa rin namin naiisip kung ano iyon, ngunit ang kanyang kalusugan ay lumalala. Siya ay 7 taong gulang pa lamang. Sa tuwing nakikita ko ang mga batang kaedad niya na tumatakbong malusog habang ang aking anak na babae ay nakahiga lamang sa kanyang kama sa ospital, pakiramdam ko ay nabigo ako sa kanya. Sa sinabi nito, nagsimulang tumulo ang mga luha ni Felix. Hinaplos ni Lito ang kanyang baba at mahinang nagtanong, President He, naisipan mo na bang maghanap ng tradisyonal na gamot? Hindi sigurado si Felix kung paano tutugon, napag-isipan na namin ito, ngunit naniniwala ang asawa ko na scam ang tradisyonal na medicine, kaya hindi namin ito itinuloy. Tumawa si Lito, bueno, hindi iyon ganap na totoo. Nagkataon na isa akong practitioner ng tradisyonal na medicine, at ang acupuncture ang nagpagaling sa iyong pagkalason. Talaga? Kuya Lito, samahan mo ako sa ospital dali. Hinailan ni Felix si Lito, sabik na umalis. Sinabi ni Lito, abala ako ngayon. Paano bukas? Walang choice si Felix kundi sumang-ayon, sige, tawagan mo ako bukas at magpapadala ako ng kotse para sunduin ka. Pagkatapos sumang-ayon, mabilis na umalis si Felix dahil may iba pa siyang trabahong dapat asikasuhin sa kanyang kumpanya. Naglakad si Lito patungo sa exit ng hotel. Pagdating pa lang niya sa pinto, nakita niya ang isang lalaki at isang babae na nagtatalo. Naakit si Lito, hindi sa away, kundi sa babae. Sa 4 na salita, mailalarawan siya bilang isang kagandahan ng bansa at makalangit na halimuyak. Matangkad at balingkinitan, may slim na bewang at makukurbadong balakang, nakasuot siya ng light purple na business suit, halos parang isang diyosa na tila hindi makamundo. Nagyayelo ang mukha niya, Janjan Tang, ilang beses ko bang sasabihin? Hindi ako interesadong maghapunan kasama ka. Ang lalaking nagngangalang Janjan Tang, gayunpaman, hamarang sa kanyang dinadaanan, nakangiti, Sisi, bigyan mo lang ako ng mukha. Ngumisi si Sisi Chen, bakit kita bibigyan ng mukha? Sumagot si Tanten, dahil sa Jin City, maraming babae ang gustong maging babae ko, ako si Tanten Tang. Dapat mong malinaw na maunawaan ito. Hehe. Malamig na tumawa si Sisi sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos nito, nakita niya si Lito sa malapit. Nakaturo sa kanya, bigla nitong sinabi, si that guy. I'd rather date someone raggedy like him than choose you. Nagulat si Lito, ano, bakit ako kinakaladkad dito samantalang ako ay nakatayo sa malayo? Simple lang ang suot niya. Sumulyap si Janjan kay Lito, malamig na ngumuso, Sisi, huwag kang magbiro, alam kong gusto mo lang akong paalisan. Paano ka magiging interesado sa isang tauunan? Casual na sumagot si Sisi, why not? I think he's quite handsome. Nagdilim ang mukha ni Janjan, nanunuya, guwapo. Maniwala ka man o hindi, sa kaunting pera lang, mapaluhod ko siya na parang aso. Pagkasabi noon, diretso niyang kinausap si Lito, anak, halika rito, bibigyan kita ng 100,000, lumuhad ka at tawagin akong kuya. Ngumiti lang si Lito, walang salita. O, bata, ang gana mo? Sige, bibigyan kita ng 200,000. Si Janjan ay bukas palad na nagsalita. Hindi siya naniniwalang hindi gagalaw ng 200,000 ang tauunan na ito. Waiter ka yata sa hotel na ito diba? Ilang libo sa isang buwan, itong 200,000 ay sapat na para makaipon ka ng 7 o 8 taon, ha? Naiinis na sabi ni Janjan. Walang pakialam na pinanood ni Sisi si Lito, na tila hindi interesado sa argumentong ito, iniisip lamang kung paano aalis sa sitwasyong ito. Malamig na tumawa si Lito at dumiretso sa kanila. Isang ngisi ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Janjan. Nagpapanggap na bagay, sa huli, kailangan pa niyang lumuhod. Habang hinihintay ni Janjan si Lito na lumuhod, upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Sisi, isang hindi inaasahang eksena ang naganap. Inilipat ni Lito ang kanyang direksyon, hinawakan si Sisi, at mapusok siyang hinalikan. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang magagandang mata ni Sisi sa pagkagulat, unang natulala, pagkatapos ay nag-alab ang galit habang tinutulak niya si Lito palayo at itinaas ang kanyang kamay, na may balak na sampilan siya. Hinawakan siya ni Lito sa palso at mahinahong sinabi, Miss, kakasabi mo lang naliligawan mo ako, hindi naman masyadong marami ang halik, di ba? How dare you? Ang ibig kong sabihin.
Galit na galit si Sisi na kumabog ang kanyang dibdib at namula ang kanyang magandang mukha. Naiinis, pinunasan niya ang bibig niya. Ang Diyosa ay sinamantala ng isang tauunan. Si Janjan ay sisubog na sa galit. Hinihingi mo ang kamatayan. Siya ay sumigaw, naghagis ng suntok kay Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang braso, at naramdaman lamang ni Janjan ang matinding sakit bago bumagsak sa lupa. Hayaan mo. Bitawan mo. Nasasaktan ako. Masakit. Sigaw niya. Tiningnan lang siya ni Lito ng malamig at umiling. I must say, sa lahat ng spoiled young masters na natalo ko, ikaw ang pinakamahina. Hindi man lang siya mapakali na makipagtalo sa lalaking ito, binitawan siya at tumalikod para umalis. Tumigil ka. Galit na tinawag siya ni Sisi. Tumalikod si Lito, mahinang ngumiti, ano? Hindi pa ba sapat ang halik? Gusto mo ng isa pa? Ikaw. Walang modo. Naramdaman ni Sisi ang matinding galit na nananatili sa kanyang dibdib na nagpanginig sa kanyang buong katawan. Hindi pa niya nakilala ang isang walang modo na haltak sa buong buhay niya. Noong una, gusto niyang tumawag ng pulis at dalhin siya sa istasyon. Gayunpaman, kung ang mga bagay na ito ay saysabog sa publiko, ito ay lubhang nakakahiya. Kung gayon, paalam. Kumaway si Lito at nagyabang. Galit na galit, sinulyapan ni Sisi si Janjan, sumakay sa kanyang kotse, at umalis. Hinimas ni Janjan ang kanyang palso, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ano, mas mabuting huwag mo akong sagasaan. Sa susunod na makita kita, nguyain kita ng buhay. Nakatanggap si Lito ng tawag mula kay Tina Chen, nagtatanong kung dumating na siya. Pagkatapos, ibinigay niya sa kanya ang kanyang kinaroroonan at hiniling na pumunta kaagad. Sumakay ng taxi, dumating si Lito sa ibinigay na address, hinahanap ang daan patungo sa bahay ni Tina. Pagkatapos kumatok, mabilis na dumating si Tina upang buksan ang pinto. Nang makita si Lito, tuwang-tuwa si Tina, pumasok ka kaagad. Nagpalit ng sapatos, nagtanong si Lito pagkapasok niya sa silid na puno ng mabango, nagluluto ka ba? Hehe, ito ang mahiwagang regalo ko. Naghanda ako ng table na puno ng mga pinggan gamit ang sarili kong mga kamay para sa iyo. Ano ang pakiramdam? Do you feel honored? Nakasuot ng apron at mga kamay sa kanyang balakang, si Tina ay nagmamalaki sa pagmamalaki. Tumango si Lito, nag-iisip sa kanyang sarili, baka ito ay isang nakakatakot na pagluluto na nakatago. Sana hindi niya ako sinasadyang lasunin. Sa sandaling ito, yumuko si Tina kay Lito, sumangot, at kumunot ang noo, nagtanong, kailan ka huling naligo? Ang baho mo. Napakamot ng ulo si Lito sa kahihiyan. Nitong mga nakaraang araw sa Kunlun Mountain, saan kaya siya maliligo? Itinulak ni Tina si Lito sa banyo. Bilasan mo at maglinis ka. Huwag mong pabanguhin ang bahay ko ng baho mo, mysophobia ang kapatid ko. Naiwan na walang pagpipilian, si Lito ay kailangang maligo muna. Habang ginagawa niya ito, bumukas ang pinto, at pumasok ang isang magandang figure. Hinubad ni Sisi ang kanyang mataas na takong, minasahe ang kanyang masakit na bukong-bukong, at pagkatapos ay tumungo sa kusina. Si Tina ay abala sa pagluluto sa kusina, na tila natama ng bomba kamakailan. Umiling si Sisi, bakit biglang naging masipag ang batang babaeng ito? Naglakad siya patungo sa banyo, nakasimangot, bakit nakalok ang pinto? Walang pagdadalawang isip, tinulak niya ang pinto. At pagkatapos, nakita niya si Lito na naliligo. Si Lito ay ganap na naliligo sa kanyang paliligo nang biglang pumasok ang isang babae. Magkatitigan silang dalawa dahil sa pagtataka. Napatulala rin siya. Subconsciously, sakop niya ang isang tiyak na pangunahing lugar. Miss, ikaw na naman. Parang hindi lang ako ang gusto mo, pati katawan ko ang gusto mo, ha? Dahil sa kahihiyan, kinailangan niyang magbigay ng kalahating biro na komento para gumaan ang sitwasyon. Bang! Bilang tugon sa kanya, naroon ang namumula ng mga pisngi ni Sisi, at ang nakakabinging tunog ng kumakatok na pinto. Kabanata 842. Tina, bakit may lalaki sa banyo? Hinailan ni Sisi ang kanyang kapatid na babae sa isang tabi, ang kanyang mukha ay napakatingkad na kulay ng pula habang siya ay nagtanong. Tinapik ni Tina ang sariling noo. Nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Alam mo kung paano ko sinabing naligtas ako sa Mount Kunlun. Ang lifesaver na iyon ay si Lito Argel. Sinabi mo sa akin noon na kapag may nagligtas sa iyo, dapat mong ipakita sa kanila ang tamang pasasalamat. Kaya naman niyaya ko siya at pinagluto ko siya ng pagkain bilang pasasalamat. Sinulyapan niya si Sisi, pagkatapos ay sa banyo, at ngumisi. Sis, hindi mo naman sinasadyang pumasok dyan diba? May nakita ka bang hindi dapat? Shot it? Wala akong nakita.
Sa sobrang inis ni Sisi parang gusto niyang kagatin ang kanyang labi hanggang sa damyugo ito. Bakit kailangang siya ang tagapagligtas ni Tina? Ang tampalasan na pilit siyang hinalikan. Ang hooligan. Si Sisi ay nakaupo sa sopa, ang kanyang inis ay lumalaki sa bawat lumilipas na sandali. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng banyo, at si Lito, na mukhang refreshed, ay lumabas. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang pagbabalik tanaw ng eksenang nadatnan niya kanina ang sumagi sa isipan ni Sisi, na nagnanais na saksakin niya ang sarili niyang mga mata. Agad niyang iniwas ang tingin, namumula ang mukha. Ubo-ubo. Si Lito ay nakaramdam din ng kapansin-pansing awkward, pinutol ang tensyon sa pamamagitan ng isang biro. Anong ikinagagalit mo? Ako ang nakita, hindi ikaw. Ako dapat ang naagrabyado. Shut up. Umalis ka kapag tapos ka ng kumain. Tumayo si Sisi at lumapit kay Lito, hininaan ang kanyang boses, mas mabuting huwag mong sabihin kay Tina ang tungkol sa nangyari kanina, o maghintay ka lang. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, itinaas ang kanyang mga kamay, na nagpapahiwatig ng pagsuko, okay, huwag kang mag-alala. Sis, anong pinag-uusapan nyo? Lumabas si Tina na may dalang ulam, tumawa, hindi naman kayo magkakilala, tama? Hindi kami. Sabay-sabay na nagbigay ng magkaibang sagot sina Lito at Sisi. Pinandilatan ni Sisi si Lito, tumawa si Lito at sumagot, hindi tayo magkakilala, hindi pa tayo nagkikita, at tiyak na hindi pa tayo naghahalikan. Natarante si Tina at inilagay ang mga pinggan sa mesa, makakain na tayo. Sinabi ni Sisi kay Lito, kung maglakas loob kang magsalita ng walang kaparirikon, maniwala ka man o hindi, gagawin kitang walang kakayahan. Ano, masyado kang mabisyo. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Ngumisi si Sisi, tumalikod at pumunta sa washroom para maghugas ng kamay. Magaling ang culinary skills ni Tina, maganda rin ang acting ni Sisi, lalo na magalang kay Lito, at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanyang pagligtas sa kanyang kapatid. Gayunpaman, paminsan-minsan, nakakaramdam si Lito ng banta mula sa kanyang magagandang mata. Di nagtagal, pagkatapos ng kanilang hapunan, naglinis ang magkapatid na mesa, naghugas ng pinggan, at binuksan ang telebisyon. Sinabi ni Sisi kay Lito, gabi na, Mr. Argel. Dapat kang umalis. Sumilip si Lito sa bintana, maaga pa, hindi pa ako nakakain ng mga prutas pagkatapos ng hapunan. Tumawa si Tina at sinabi, nakalimutan ko sana kung hindi mo ako pinaalalahanan. Maghuhugas ako ng mga prutas. Napangatngat si Sisi sa kanyang mga ngipin sa pagkadismaya at gumawa ng isang kinumpas na lalamunan kay Lito, na binibigkas, umalis ka kaagad pagkatapos mong kainin ang mga prutas. Walang pag-aalinlangan na umupo si Lito sa sofa, titingnan ko kung ano ang nararamdaman ko tungkol dito. Nang makita ang pagkabigo na ekspresyon sa mukha ng dilag, si Lito ay nagsuot ng matagumpay na ngiti. Dinala ni Tina ang mga nahugasan na prutas at umupo silang tatlo para manood ng TV habang kumakain. Ay oo, kara-rating mo lang sa Gin City, wala ka sigurong matutuluyan. Bakit hindi dito magpalipas ng gabi? Iminungkahi ni Tina. No way. It's appropriate for a man to live with two women. Agad namang tumutol si Sisi. Ipinaliwanag ni Tina, si Lito ay hindi ganoong uri ng tao. Tumayo si Sisi, malamig na nagpahayag, wala akong pakialam, ako ang namamahala sa bahay na ito, at hindi siya maaaring manatili dito. Sisi puckered her lips, pero sinabi mo na niligtas niya ang buhay ko, hindi naman masyadong malaki ang pasasalamat natin. Hindi ba natin siya pwedeng manatili kahit isang gabi? Naiwang tulala si Sisi. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. Lumapit si Sisi para buksan ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may bituka at amoy alak ang nakatayo sa labas, Miss Chen, medyo maaga ang pasok mo ngayon. Nagsalubong ang kilay ni Chen. Sisi, may kailangan ka ba? Hehe, wala naman, gusto ko lang makipag-chat. Kanina pa kita pinagmamasdan, wala kang boyfriend, lonely ka siguro. Kailangan ng babae ang kalinga ng lalaki, alam mo. Tinulak ng lalaki si Sisi at pumasok sa bahay. Nagbago ang mukha ni Tina, bamulong siya, ito na naman ang lalaking ito. Nagtanong si Lito, sino siya? Naiinis na tugon ni Tina, siya ang nakatira sa tapat namin, madalas niyang hinaharas ang kapatid ko. Habang nagsasalita siya, pumasok ang lalaki at napansin si Lito, napakunot ang noo niya, so may lalaki sa bahay, ha? Hehe? Miss Chen? Not to say? But this pretty boy doesn't mean anything. You better pick someone like me. Dahil doon, ibinugin ng lalaki ang kanyang dibdib, ngunit ang tanging nakikita lamang nila ay ang nakausli niyang tiyan. Excuse me, kung wala nang iba, please leave. Mariing sabi ni Sisi.
Tinitigan ni Kuliti ang proportion figure ni Sisi, ang epekto ng alak, hinawakan niya ang braso nito at humajajek, Miss Chen, matagal na kitang gusto. Hayaan mo. Nagbago ang mukha ni Sisi, ngunit hindi niya nagawang makawala. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Lito ang palso ni Kuliti at malamig na sinabi, bitawan mo. Natigilan si Kuliti at sumimangot, pretty boy, hindi mo dapat pag-usapan dito. Umalis, or I'll kill you. Sa sumunod na segundo, tuluyan nang nagbago ang mukha niya. Nakarinig siya ng kalabog mula sa kanyang palso na parabang masisira ito. Ah! Bitawan mo! Masakit na! Sigaw ni Kuliti. Malamig na sinabi ni Lito, kung hindi ko bibitawan, i-disable ko itong kamay mo. Takot na takot si Kuliti, hindi niya akalain na ganito pala kalakas ang mukhang payat na binata na ito. Wala siyang choice kundi ang bumitaw. Dahil sa pagkawala ng babaeng aangkinin niya, si Kuliti ay nagngangalit sa galit, itinuro niya si Lito at nagmura, ang lakas ng loob mo, mas mabuting hintayin mo ako. Kasabay nito, bigla siyang lumabas. Mabilis na isinara ni Tina ang pinto at pagkatapos ay inaliw ang kanyang kapatid. Si Sisi ay malinaw na natakot, ang kanyang katawan ay walang tigil na nanginginig, at ang kanyang magandang mukha ay mapatla. Sis, paano kung kakatok ulit siya sa pinto ngayong gabi? Mas mabuting hayaan na lang natin si Lito, mas magiging ligtas tayo kapag kasama siya. Nag-aalalang sabi ni Tina. Napatingin si Sisi kay Lito, nag-isip ng kaunti, at sa wakas ay tumanggo siya. Si Lito ay orihinal na hindi interesadong manatili doon, ngunit ang lalaking iyon ay tiyak na may panganib. Kung aalis lang siya, hindi akalain kung ang lalaking iyon ang pumasok sa kalagitnaan ng gabi. May 2 kwarto sa bahay. Ibinigay ni Tina ang kanyang silid kay Lito, at ibinahagi niya ang isa pa kay Sisi. Lumipas ang gabi nang walang nangyari. Kinaumagahan, nagising ang tatlo. Habang naghahanda sila para sa almusal, kinakalampag ang pintuan sa harapan. Open the door, may mga dinala akong tao. Sigaw ng galit na si Kuliti mula sa labas. Namutla si Tina. Bakit siya bumalik? Hindi naman siya naghihiganti, di ba? Huwag kang matakot. Sabi ni Lito at direktang nagpatuloy sa pagbukas ng pinto. Pinigilan siya ni Sisi, na nagmumungkahi, tatawag tayo ng pulis. Tumawa si Lito, ang pagtawag sa mga pulis ay maaaring malutas ang isyu sa ngayon, ngunit masisiguro kung hindi ka na muling aabalahin ng haltak na ito. Tumigil sa pagyayabang. Mukhang may mga kakilala si Kuliti na hooligans. Mungkahi ni Sisi, na nakakunot ang kanyang mga kilay. Bahagyang ngumiti si Lito. Tumayo na lang kayong dalawa at manood. With that, binuksan niya ang pinto. Nakatayo sa pintuan, ginisyon ni Kuliti, anak, dito ka talaga nagpalipas ng gabi, ang swerte mo. Pero malapit ka nang umiyak. Sa sandaling ito, tumabi siya, tinuro ang lalaking katabi niya, Kuya Barumbado, muntik nang mabali ng bastos na ito ang kamay ko. Ang tinatawag na Kuya Barumbado ay isang mabangis na mukhang malakas na tao. Sinulyapan niya si Lito at nagpakita ng nakakainis na ekspresyon. Hindi mo kayang talunin kahit ang ganitong uri ng basura. Lumingon si Brother Barumbado kay Lito at sinabing, anak, ako ang boss dito, at lahat ay nasa ilalim ng aking jurisdiction. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking kapatid, pagkatapos ay hahayaan ko itong dumausdas. Oh, at ibigay mo ang iyong kasintahan sa aking kapatid. Mukhang hindi ka pa nagigising, walang pakialam na sagot ni Lito. Kumunat ang noo ni Kuya Barumbado, anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Lito, nananaginip ka. Nag-iba ang mukha ni Kuya Barumbado, sabay turo kay Lito, anak, huwag mong ipilit ang swerte mo. Huwag mo akong piliting kumilos, dahil kapag ginawa ko na, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Bago pa siya makatapos, biglang hinawakan ni Lito ang kanyang daliri at pinilipit ito ng husto. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na huwag ituro ang mga tao kapag nagsasalita ka? Mahinahong nagsalita si Lito. Mukhang galit na galit si Kuya Barumbado, brat, bitawan mo na o papatayin kita. Madaling bitawan, sabi ni Lito. Lumuhad kayo ng kapatid mo at humingi ng tawad sa 2 kong kaibigan dito. Promise not to disturb them again, and then I'll let go. Sa isang mapaglarong ngiti, nag-isip si Lito, kahit na ang kanyang ngiti ay may bahid ng pagbabanta. What are you thinking? Ako, si Barumbado, hindi kailanman natakot sa mga pagbabanta. Sagot ni Barumbado, nauukit ang iritasyon sa bawat salita niya. Haha, hindi mo malalaman na nagkakaproblema ka hanggat hindi ka nito natatamaan, pang-iinis ni Lito, na may biglang puwersa mula sa kanyang kamay. Sa isang malutong na bitek, nabali ang daliri ni Barumbado, at agad na inilipat ni Lito ang kanyang pagkakahawak sa kanyang susunod na daliri. Noon lang, sinuntok ni Kuliti ang kanang pisngi ni Lito.
Gayunpaman, mas mabilis na dumating ang kamao ni Lito, na direktang tumama sa mukha ni Kuliti. Naramdaman ni Kuliti ang mga bituin sa kanyang mga mata, na sinamahan ng pag-iingay sa kanyang ulo, natagpuan ni Kuliti ang kanyang sarili na nakaupo sa lupa. Basag. Isa pang nakakagigil na tunog ang umalangaw-ngaw, at nabali ang pangalawang daliri ni Barumbado. Ang mukha ni Barumbado ay kasing puti ng papel. Napahawak si Kuliti sa kanyang ilong, bro, bakit hindi ka lumalaban? Si Barumbado, sa bingit ng mga luha, ay walang alinlangan na nais na gumanti, ngunit parang pinatahimik ang kanyang katawan, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Pagkatapos, naputol ang ikatlong daliri ni Barumbado. Ang mukha ni Brother Barumbado ay naging isang masakit na kulay ng pula kayumanggi, nakahawig ng atay ng baboy. Kung ikukumpara, si Lito ay masayang tumatawa. Isang nakagigimbal na realisasyon ang biglang bumungad kay Brother Barumbado. Sa wakas ay nakilala niya na nakatagpo siya ng isang tunay na master, at ang master na ito ay walang awa. Habang malalim ang iniisip niya ay nabali ang kanyang ikaapat na daliri. Kuya, mali ako? Lumuhad ako sa harap mo. Halos wala nang silbi ang kamay ko ngayon. Nagmamakaawa si Brother Barumbado na may masamang ekspresyon. Malamig na ngumisi si Lito at bumitaw. Agad namang lumuhad si Kuya Barumbado habang hawak ang kamay niyang nasugatan. Sumulyap si Lito kay Kuliti. Mabilis na tumugon, sumigaw si Brother Barumbado, para saan ka nakatayo dyan? Lumuhad ka at humingi ng tawad sa binatang ito. Nagulat si Kuliti, Kuya. Galit na sagot ni Brother Barumbado, lumuhad ka kaagad o kung hindi, hinding-hindi kita bibitawan. Nang walang pagpipilian, si Kuliti ay kailangang lumuhad. Tumabi si Lito at tumingin sa magkapatid na sina Sisi at Tina, at sinabing, hindi ka humihingi ng tawad sa akin, ito ay sa kanila. Kabanata 843. Mabilis na yumuko si Brother Barumbado at Kuliti at humingi ng tawad kay Sisi. Napatulala si Sisi, nakabuka ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin. Malamig na sinabi ni Lito kay Kuliti, umalis ka na rito ngayon, kung hindi, babaliin ko ang iyong mga paa. Kuya, huwag kang mag-alala, lalabas ako kaagad. Napaluha si Kuliti, nagdadasal lamang na hindi na niya muling makikita itong hari ng kamatayan. Matapos harapin ang dalawang ito, bumalik si Lito sa loob ng bahay, isinara ang pinto, at ngumisi kay Sisi, ano sa palagay mo? Hindi ako nagsinungaling, di ba? Hindi alam ni Sisi ang sasabihin. Kailangang aminin ng isa, pagkatapos ng nangyari, malaki ang nabago ng tingin niya kay Lito. Bagamat palagi itong nagsasalita ng walang kaseryosohan, alam niyang maaasahan siya nito. Gusto ko talagang magpasalamat para dito. Sincere na sabi ni Sisi. Ngumiti si Lito at sinabing, pasasalamat lang ba ito? Hindi ba medyo casual? Gusto ko ng kakaiba. Namula si Sisi at galit na sinabi, huwag mong ipilit ang swerte mo, hindi kita hahalikan. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at sinabing, ang ibig kong sabihin ay personal mong ipagluto ako ng pagkain, ano ang iniisip mo? Ikaw. Natagpuan ni Sisi ang kanyang sarili na labis na nag-iisip, pagkatapos ay nakaramdam ng hiya at galit, ipinadyak niya ang kanyang paa at mabilis na bumalik sa kanyang kwarto. Sa gilid, tumawa si Tina, Lito, ang galing mo talaga, bihirang makipag-usap ang kapatid ko sa ibang lalaki. Talaga. Nagtatakang tumugon si Lito. Tumanggo si Tina, oo, maraming lalaki ang humahabol sa kanya, at marami sa kanila ay mayaman at makapangyarihan, ngunit hindi pinahahalagahan ng kapatid ko ang alinman sa kanila, hindi man lang siya tumitingin. Tumanggo si Lito, mukhang dapat kong igalang na mapag-alitan siya. Kung susubukan mo pa, baka maging bayaw pa kita. Pang-aasar ni Tina na may kumikislap na mga mata. Nang sisigot pa sana si Lito, lumabas ng kwarto si Sisi, na ngayon ay nagpalit ng damit. Nakasuot siya ng mahabang puting damit ngayon, na parang isang diyosa. Sis, bibisitahin ko si Lolo ngayon, hinawakan ni Tina ang kamay ng kanyang kapatid at sinabi. Tumanggo si Sisi, ihahatid na kita doon. Pagkatapos, lumingon siya kay Lito, kumusta ka? Sumigaw si Tina, sasamahan niya ako. Ipapakita ko sa kanya ang paligid ng ating magandang lungsod. Mabuti naman. Kinuha ni Sisi ang kanyang pitaka at naglakad patungo sa pintuan. Kasunod nito, dinala ni Sisi sina Lito at Tina sa isang pampublikong ospital. Sinabi ni Sisi, malapit na akong malate sa trabaho, hindi ako papasok. Pakihelo kay Lolo para sa akin. Tumanggo si Tina, hinarap niya si Lito at sinabing, let's go. Pagkababa nila ng sasakyan ay naglakad na sila papasok ng ospital. Tinanong ni Lito si Tina, nagsumikap ka para mahanap ang Isla Spring, para ba sa lolo mo ang lahat? Oo,
Biglang nagkasakit ang lolo ko, 3 taon na ang nakakaraan, hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw, isang mata lang ang nakakagalaw at kumikislap. Baka sa mukha ni Tina ang kalungkutan at bumaba rin ang boses niya. Maya-maya, nakarating na sila sa ward. Nakita nila ang isang matandang nakahiga sa kama, bahagyang nakabuka ang bibig, at nakatitig ang isang mata. Lolo, pumunta ako para makita ka. Umupo si Tina sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng matanda. Sa tanging magagalaw na mata ng matanda, bakas ang tuwa. Tinititigan ni Lito ang matandang lalaki at natuklasan na may mahinang itim na aura sa pagitan ng mga kilay ng matanda. Ito ay hindi tila isang simula ng ilang sakit, ito ay tila tulad ng pagkalason. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na babae si Tina, nagsimulang samaway, ikaw na malandi, muntik nang mapatay ang matanda, at maglakas loob kang pumunta rito. Sa pagsasalita, lumapit siya at sinampal ng malakas si Tina. Ang babaeng ito ay tiyahin ni Tina, si Marisa, at ang lalaki ay tiyuhin ni Tina, si Tasyong Chen. Tinakpin ni Tina ang kanyang mukha, puno ng hinanakit, ngunit dahil ang iba ay matatanda na, wala siyang magagawa tungkol dito. Tita, anong ginawa ko? Bakit mo ako sinaktan? Ngumisi si Marisa at sinabing, ang mabahong tubig sa bukal na ibinalik mo, pagkatapos itong inumin ng matanda, lumala ang kanyang kondisyon. Sinabi ng doktor na wala pang 1 buwan ang natitira sa kanya. Hindi. Hindi pwede. Agad na bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Tina. Haha, ito ang sabi ng doktor. Pinalayaw kayo ng matanda noon, ngunit gusto ninyo siyang saktan. Gayunpaman, sa pag-alala na tayong lahat ay isang pamilya, hindi na namin ito ipagdadala laban sa iyo. Mula ngayon, huwag kang lalapit sa matanda. Malamig na sabi ni Marisa. Si Tina ay nakalubog pa rin sa pagsisisi sa sarili, puno ng panghihinayang. Sa tabi niya, biglang nagsalita ang tahimik na si Lito, lumalala ang kondisyon ng matanda, sinong doktor ang nagsabi nito? Nagbago ang mukha ni Marisa at tumingin siya kay Lito, sino ka? Ikaw na ba ang magsalita dito? Ngumiti si Lito, boyfriend ako ni Sisi. Maaari akong ituring na kalahating miyembro ng pamilyang ito, tama ba? Sinadya niyang sabihin ito para itatag ang kanyang katayuan, kung hindi, walang paraan para tulungan niya si Tina. Nagbago ang ekspresyon ni Marisa, sinukat niya si Lito gamit ang kanyang mga mata pagkatapos ay umiling, iklik ang kanyang dila at sinabing, kaya si Sisi, pagkatapos ng napakatagal na pagiging mapili, ay pumili ng ganitong lalaki. Anong klaseng lasa ito? Ngumiti si Lito, nakakatuwa, isa akong doktor. Ayon sa aking mga obserbasyon, ang matanda ay hindi biglang nagkasakit, ngunit nalason ng isang mabagal na pagkilos na lason. Nang marinig ito, halatang natarante sina Marisa at Tasyong Chen. Kalokohan ang sinasabi mo. Anong lason? Mas mabuting huwag kang manirang puri ng mga tao. Sumagot si Marisa, mabangis ang kanyang ekspresyon. Tumawa si Lito, hindi ko naman sinabing ikaw ang lamason sa kanya, bakit ka ba nagi-guilty? Guilty conscience. You're an outsider, wala kang karapatang magsalita dito, umalis ka. Mabangis na nagpakawala ng salita si Marisa. Sa pagmamasid sa mga reaksyon ng dalawang ito, naging mas kumpiyansa si Lito sa kanyang mga haka-haka. Sampal. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Marisa, malamig na nagsalita, ang sampal na ito ay sa ngalan ni Tina. Kung hindi ka sumasang-ayon dito, tumawag ng security. How dare you hit me? Maghintay ka. Mabilis na umalis sina Marisa at Tasyong upang humanap ng seguridad, na si Tina ay nagmamadaling sumunod upang pigilan sila. Sa sandaling ito, kumuha si Lito ng puting tableta at inilagay ito sa bibig ng matanda. Hindi nagtagal, tumawag sina Marisa at Tasyong sa security ng ospital. Bata, hindi ka basta-basta makakatama ng mga tao dito sa ospital. Humingi ka ng tawad sa babaeng ito ngayon din, kung hindi, sipain kita palabas. Ang dalawang security guard ay nakatayo sa harap ni Lito, pinagbantaan siya ng palaban. Malamig na tumawa si Lito, sige at subukan. Ikaw ang nagsabi nito, huwag mong pagsisihan. Mababa ang tingin ng security guard kay Lito at casual na sinubukang hulihin siya. Gayunpaman, bago pa man mahawakan ang braso ni Lito, nakaramdam siya ng malakas na rebound force. Isang pamamanhid ang kumalat sa kanyang braso, dahilan upang siya ay umatras ng ilang hakbang. Ikaw! What on earth is happening? Namutla sa gulat ang mukha ng security guard. Natawa ang isa pang security guard, kuya, takot ka sa batang ganito. Bantayan mo ako. Ngunit hindi pa nag-uunat ang kamay niya ay pilit siyang itinapon palayo. Ito. Hindi siya tao.
Ang dalawang security guard na parang nakakita ng multo ay nag-aagawan at tumakbo paalis. Mula simula hanggang wakas, hindi itinaas ni Lito ang isang daliri. Si Tina ay natarante at tinanong si Lito, ano ang nangyari sa kanila. Nagkibit balikat lang si Lito, siguro sobrang dami nilang inumin. Sa sandaling ito, sina Marisa at Tasyong ay may mga mukha ng labis na disgusto. Hindi nila inaasahan na hindi siya maitaboy ng mga security guard. Hindi ka ba aalis, o gusto mo ng isa pang sampal? Malamig na pinanood ni Lito si Marisa. Hinawakan ng kanyang masakit na pisngi, si Marisa ay natatakot pa rin. Tinitigan niya ng masama si Lito at sumirit, anak, huwag kang masyadong maangas. Hindi kita papakawalan ng madali. Pagkasabi noon, inakbayan niya si Tasyong at umalis silang palayo. Pagdating sa ilalim ng ospital, umupo sila sa kotse, at sinabi ni Marisa ang kanyang mga alalahanin, mahal, sa tingin mo ba ay mabubunyag ang sekreto? Nakita ng batang iyon na Nolison ang matanda sa unang tingin. Ngumisi si Tasyong, tiyak na nagbubuga siya ng kalokohan. Ang laso na ginamit ko ay ang pinakabago, at hindi ito matukoy. Ang sino mang makakita nito ay iisipin na natural na kamatayan iyon. Tinapik-tapik ni Marisa ang kanyang dibdib, mabuti iyan. Ngunit ang brat na ito ay masyadong mayabang, nagkaroon siya ng lakas ng loob na bantaan tayo. Dapat natin siyang turuan ng magandang leksyon. Walang kahirap-hirap na pinaalis ni Tasyong si Lito, tiyak na nambobola siya, sinusubukan lang tayong takutin. Tungkol sa pagtuturo sa kanya ng leksyon, maaari nating hayaang iuwi siya ni Sisi sa loob ng ilang araw. Magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon. Sa isang mabilis na pagbabago sa pag-uusap, ang disposisyon ni Tasyong ay napuno ng sama ng loob. Nagsumikap ako at nagpagol para sa pamilya Chen. Bagamat ang matanda ay hindi ko biological na ama, isang bahay lang ang iniwan niya sa akin sa kanyang kalooban, at ang kumpanya ay pupunta kay Sisi, ang maliit na asong iyon. Tinatreto ba niya ako bilang isang pulubi? Kung wala siyang puso, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi matuwid. Kasalanan niya ang lahat ng ito. May naiinip na tingin sa kanyang mukha, sinabi ni Marisa, sige, itigil mo na ang pagsalita tungkol sa matandang geezer na iyon. Mawawala siya sa loob ng isang buwan, ngayon bilasan mo at dalhin mo ako sa beauty salon. Kailangan kong magpa-facial. Sa loob ng ward, tinanong ni Tina si Lito, sabi mo Nalasan ang lolo ko, nagbibiro ka ba? Hindi, apirmadong sabi ni Lito. Namutla si Tina, paano ito posible? Malamig na tumikim si Lito, ang kalupitan ng puso ng tao ay higit pa sa iyong imahinasyon. Maging ito man o hindi, mayroong isang paraan upang masubukan ito. Ano ang pamamaraan? Tanong ni Tina. Iminuwestre ni Lito ang kanyang kamay, at si Tina ay sumandal sa kanya. Bulong niya sa tenga niya. If you trust me, we'll proceed accordingly. If you choose to believe your uncle, just ignore my words. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, tumango si Tina. I trust you. I'm going to tell my sister right now. Sige, umalis ka na. Mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat asikasuhin. Para sa iyong lolo, hindi mo kailangang mag-alala sa ngayon dahil ang kanyang buhay ay hindi nanganganib, mataimtim na sabi ni Lito. Pagkaalis ni Tina, inilabas ni Lito ang kanyang telepono at tinawagan si Felix He. Kanina pa hinihintay ni Felix ang tawag ni Lito, at agad itong sinagot. Sabi niya, Kuya Lito, sandali lang. Mag-aayos ako ng sasakyan para sunduin ka. Hindi nagtagal, personal na dumating si Felix He upang kunin si Lito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang pribadong ospital. Sa ilalim ng gabay ni Felix, si Lito ay dinala sa isang nakahiwalay na ward ng mga bata. Sa loob ng ward ay may isang payat na batang babae na nakaupo sa tabi ng bintana, nakababad sa araw. Isang magandang dalaga na nasa 30s ang tumabi sa kanya, medyo malungkot ang ekspresyon nito. Ito ang aking asawa. Ipinakilala ni Felix, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang asawa, ito ang batang tradisyonal na doktor na sinabi ko sa iyo, Lito Argel. Sinulyapan ni Wilma si Lito, ngunit ang kanyang mukha ay walang pakialam. Hindi ako naniniwala sa traditional medicine. Ilabas mo siya. How dare you be so irrespectful? Kung wala ang binatang ito, patay na ako sa Kunlun Mountain. Hindi nasisiyahang saway ni Felix He. Kabanata 844. May nasabi ba akong mali? Ang modernong medicine ay pandaraya, at ang mga mangmang na matatanda lamang ang malilinlang. Nanindigan si Wilma, hindi nagtangkang itago ang kanyang paghamak sa local medicine. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang anak, malamig na sinabi, hindi kailangan ng anak ko na magpatingin sa doktor. Naniniwala lang kami sa agham. Kuya Lito, huwag kang magalit.
Kakausapin ko siya muli, sabi ni Felix na may nahihiyang ekspresyon. Ngumiti lang si Lito at tumugon, hindi na kailangan, talagang mahirap ang reputasyon ng local medicine sa mga araw na ito, at higit sa lahat ay dahil sa maraming impostor. Naiintindihan ko ang iyong damdamin, hipag, ngunit. Tumingin siya kay Wilma at nagpatuloy, ang local medicine ay hindi nakakatakot gaya ng iyong inilarawan. Ang mga prinsipyo nito ay ganap na naiiba sa kanluraning medisina, at maging sa kung ano ang kasalukuyang tinatanggap ng mga tao bilang agham. Kaya, ang pagsasaalang-alang na ito ay hindi makaagham ay isang ganap na hindi tamang pananaw. Humph! Walang silbi ang lahat ng highfalutin talk mo kung hindi nito nalulunasan ang sakit. Naiinis na sagot ni Wilma. Biglang naging seryoso ang mukha ni Lito, sumagot siya ng may bahagyang ngiti, ate, kung hindi ako nagkakamali, nahirapan kang manganak nang ipanganak mo ang batang ito, at dumanas ng malaking pagkawala ng dugo. Sa mga salitang ito, nagbago ang kutis ni Wilma, paano mo nalaman? Kaagad, sinulyapan niya si Felix, at biglang naunawaan, siguro sinabi niya sa iyo. Gayunpaman, si Felix ay tunay na namangha, dahil hindi niya ito binanggit kay Lito. Wife, I swear, wala akong sinabi. Nag-aalinlangan pa rin, sumagot si Wilma, so, dapat nag-imbestiga siya noon pa man. Anyway, hindi ako naniniwala sa kanya. Hindi nagmamadali si Lito, at nagpatuloy, dahil dito, ang iyong katawan ay nanghina, at sa kabila ng pag-inom ng maraming gamot, madalas kang pinagpapawisan sa gabi, ikaw ay matamlay, at hindi nakakatulog. Nang marinig ang mga salitang ito, ang ekspresyon ni Wilma ay nagsimulang mag-alinlangan, dahil ang paglalarawan ni Lito ay tama. Ito. Ang lahat ng ito ay ang iyong ligaw na hula. Ayaw pa rin niyang maniwala. Ngumiti si Lito, at pagkatapos ay nagsabi, tungkol sa hipag, may isa pang bagay, iyon ay napakahalaga. Kinakabahang nagtanong si Felix, ano ito? Bahagyang yumuko si Lito kay Felix, congratulations, 1 buwan at kalahating buntis ang asawa mo. Nakanganga si Felix sa pagkagulat, at lumingon sa kanyang asawa, may bakas ng wagas na kagalakan sa kanyang mga mata. Tumawa ka. Sa pagtingin pa lang, malalaman mo na nabuntis ako. Parang ultrasound ang mata mo. Tinuya ni Wilma, dahil wala siyang anumang partikular na sintomas ng pagbubuntis kamakailan. Gayunpaman, pagkatapos ng dalawang isip, ang kanyang regla sa pagkakataong ito ay talagang huli na. Muli niyang ipinilig ang kanyang ulo, naisip na ito ay may kaugnayan sa stress, hindi pagbubuntis. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta sa check ngayon. Sabi ni Lito. Tuwang-tuwang sinabi ni Felix, tama siya, ito ay isang ospital pa rin, tingnan natin. Hindi ito magiging abala, kung ito ay totoo, iyon ay hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng kapanganakan ng kanilang anak na babae, gusto ni Felix ng isa pang anak, isang lalaki, ngunit dahil sa kalusugan ng kanyang asawa, hindi sila nagtagumpay. Kung tama si Lito sa pagkakataong ito, matutuwa si Felix. Bago makasagot si Wilma, hindi na siya makapaghintay na kaladkarin ang kanyang asawa sa departamento ng gynecology. Pagkatapos ng serye ng check-up, mahigpit na hinawakan ni Felix ang kanyang mga kamay, kinakabahang tinanong ang doktor, asawa ko, siya. Inikat ni Wilma ang kanyang mga mata, naniniwala ka ba talaga sa lokal na doktor na iyon? Sabi ng doktor, 6 na linggo nang buntis ang babaeng ito. Ikaw. Anong sabi mo? Buntis talaga ako. Nang marinig ang mga salita ng doktor, nanlaki ang magagandang mata ni Wilma, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Oo, kami ay mga profesional na doktor at sigurado kami tungkol dito. Napakasiguradong sinabi ng doktor. Honey, what did I told you? Top-notch ang medical skills niya. Namula sa tuwa ang mukha ni Felix. Namula rin ang mukha ni Wilma. Nagilty siya sa gawin niya kanina. Pambihira talaga ang lokal na doktor. Pero, hindi bagay sa pagbubuntis ang lagay ng katawan ng babaeng ito, baka hindi na mabuhay ang batang ito. Sa sandaling iyon, ang mga salita ng doktor ay nahulog tulad ng isang bolt mula sa asol, na naging sanhi ng pagbabago ng mga mukha ni Felix at ng kanyang asawa. Asawa, ano ang dapat nating gawin? Si Wilma ay nasa bingit ng pag-iyak. Mukhang desperado din si Felix. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma at dinala ang kanyang asawa pabalik sa ward ng mga bata. Walang pakialam na sinabi ni Lito, paano ito? Bahagyang yumuko si Felix kay Lito, binata, isa kang mapaghimalang doktor. With that, napalingon siya sa asawa. Si Wilma, na may guilty expression, na sinundan ng pagyuko, I'm sorry, hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na iyon ngayon lang. Ngunit,
Sa sandaling ito, kumunat ang noo ni Felix at nagsimula sa tono ng pag-aalala, sabi ng doktor. Pinutol siya ni Lito at nagsalita, sinabi ng doktor na mahina ang aking hipag, at maaaring hindi mabuhay ang bata. Nang marinig ito, ang paghanga ni Felix kay Lito ay umabot sa isang bagong antas, at ang kanyang pananalig sa mga medikal na kasanayan ni Lito ay lumakas pa. So, may paraan ka ba para matulungan kaming mapanatili ang batang ito? Kuya, nakikiusap ako sa iyo. Sabi ni Felix, handang lumuhod. Mabilis siyang hinayla ni Lito, at sinabing, hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad, bilang isang manggagamot, tungkulin kong magligtas ng mga buhay at magpagaling ng mga tao. Nakatadhana tayong magkita at, syempre, hindi ako tatayo at walang gagawin. Sa sobrang pasasalamat, paulit-ulit siyang pinasalamatan ni Felix, salamat, binata, mula ngayon, ikaw na ang aking tunay na kapatid. Tumingin si Lito sa maliit na batang babae at sinabi, ang prioridad ngayon ay ang batang babae na ito. Ang kanyang sakit ay prangka siya ay kulang sa nutrisyon sa sinapupunan at may mahinang konstitusyon. Gagamitin ko muna ang acupuncture upang linisin ang kanyang mga meridian, pagkatapos ay painumin siya ng banayad, pampalusog na tradisyonal na gamot, at siya ay magiging maayos. Nang marinig ang walang pakialam na mga salita ni Lito, natigilan sina Felix at Wilma. Isang sakit na hindi gumaling sa loob ng ilang taon, kaya ba itong malutas ng ganoon kasimple? Gayunpaman, dahil sa pagganap ni Lito ngayon, hindi sila nang ahas na magtanong ng anuman. Inilabas ni Lito ang isang pilak na karayom at sinabi sa batang babae, bata, gusto mo bang umalis dito at makipaglaro sa ibang mga bata? Ang maliit na batang babae ay malabo na tumanggo sa kanyang ulo, pagkatapos ay sumulyap sa pilak na karayom sa kamay ni Lito, medyo natakot. Ngumiti si Lito sa maliit na babae at sinabing, huwag kang matakot, ipinapangako ko sa iyo, hindi ito masasaktan. Malapit ka nang bumuti. Ang batang babae ay nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay mariing sinabi, hanggat maaari akong umalis dito, hindi ako natatakot sa sakit. Marahang hinawakan ni Lito ang kanyang maliit na ulo, good girl, humiga ka muna. Ang batang babae ay masunaring humiga, pagkatapos ay sinimulan ni Lito na ilapat ang karayom. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay natapos na ni Lito ang buong set ng acupuncture. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha, at sinabing, all done. Habang patagal ay lalong namumula ang kutis ng batang babae at ang kaninang mapurol na mga mata ay lalong lumiwanag ng lumiwanag. Sa gilid, si Felix at ang kanyang asawa ay lubos na natulala. Kamangha-manghang. Ganap na kamangha-manghang. Sa wakas ay bumalik si Felix sa realidad, hindi napigilan ang kanyang mga papuri. Paulit-ulit na tumango si Wilma bilang pagsang-ayon, mas lumalakas ang pakiramdam niya sa kahihiyan. Nagkamali siya at minamaliit ang isang pambihirang manggagamot. Napakamangmang niya. Ang batang babae ay tumayo at bumaba mula sa kama at sumugod sa mga bisig ni Felix, na tuwang-tuwa na napabulalas, Daddy, pakiramdam ko ay nabuhay akong muli. Gusto kong makipaglaro sa aking mga kaibigan. Okay. Umasim ang ilong ni Felix, nagpunas ng luha, at hinawakan ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig, bahagyang yumuko kay Lito. Sweetie, dali pasalamatan ng batang himalang doktor. Sabi niya. Sa kanyang malinaw na boses, sinabi ng batang babae, salamat, doktor ng himala. Maya-maya lang, pumasok ang isang doktor na nakaikot, napansin ang eksena at galit na sinaway, tumigil ka na sa panggugulo, paano mo hahayaang gumalaw ang maliit na pasyente ng ganito? Doktor, mas mabuti na ang anak ko. Sagot ni Felix. Kumunat ang noo ng doktor, huwag kang magbiro, imposible ito. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanyang instrumento at tiningnan ang batang babae. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ang mukha ng doktor ay lalong nagtataka. Nalaman niyang ang iba't ibang health indicator ng dalaga ay hindi lamang na-recover kundi lumalabas na mas malusog pa ito kaysa sa mga normal na bata. Ito, masasabi lamang na isang himala. Hindi makapaniwalang sabi ng doktor. Sina Felix at Lito ay nagbahagi ng isang sulyap, pareho silang tumawa ng walang salita. Anong himala? Gayunpaman, kahit na sabihin nila sa kanya na siya ay gumaling sa pamamagitan ng tradisyonal na gamot, malamang na hindi siya maniniwala. Pagkatapos, naglapat si Lito ng ilang simpleng karayom kay Wilma, pagkatapos ay humingi sa doktor ng isang pirasong papel, at sumulat ng Res Eta. Hawakan ng gamot ayon sa Res Eta na ito, ang mga paraan ng doses at aplikasyon ay nakasulat doon, tuloy-tuloy na inumin ito sa loob ng isang buwan, sinisiguro ko sa iyo, ang aking hipag ay magiging maayos na makapagbigay ng isang malusog na sanggol na lalaki sa hinaharap. Ibinigay ni Lito ang Res Eta kay Felix.
Pagkatapos ng insidente kanina lang, ang mag-asawang Felix ay may lubos na tiwala kay Lito. Munting Divine Doctor, hindi talaga ako makapagpasalamat sa iyo. Ako ay tunay na nasa iyong utang, anuman ang gusto mo, hanggat nasa aking kapangyarihan, ako, si Felix ay gagawin ang lahat ng posible. Sabi ni Felix na may luha ng pasasalamat. Nakangiting sumagot si Lito, marahil kung dumating ang oras na kailangan ko si Mr. He para tumulong, kailangan kitang guluhin. You're my brother. It's not trouble at all. If you need anything, just tell me. Mapagbigay na sabi ni Felix. Kung ganoon, hindi ako mahihiyang humingi ng tulong sa iyo pagdating ng panahon. Sabi ni Lito na may bahagyang ngiti. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat, paulit-ulit na inimbitahan ni Felix si Lito para kumain, ngunit magalang na tumanggi si Lito. Dahil ayaw ni Kuya Lito na kumain, ibibigay ko sa iyo itong jade body. Kinuha ni Felix ang isang napakagandang kahon na gawa sa kahoy sa kanyang bulsa. Kinuha ni Lito ang kahoy na kahon, sa loob ay isang buto ng body na inukit mula sa berdeng jade. Ito pala ay isang mid-level na spirit stone. Sa mga mata ni Lito, ito ay hindi isang mataas na antas ng item. Gayunpaman, para sa mga ordinaryong tao, ito ay isang napakabihirang kayamanan. Malamang na gumasto si Felix ng maraming pera para makuha ang item na ito. Alam ni Lito na ito ang kanyang sinseridad, kaya tinanggap niya ito. Pagkatapos, personal na inihatid ni Felix si Lito sa ibaba. Noon lang, napansin ni Lito sa hindi kalayuan, may dalawang binata na nakasuot ng salaming pang-araw, na may kaina hinalang nakatingin sa kanila. Ang brat na iyon ang nanakit sa kamay ni Master Ye. Bulong ng isang lalaki. Napangiti ang isa pang lalaki, nagutos na si Master Ye. Ang buhay ng brat na ito, at ang jadeite na body sa pag-aari ni Felix, ay dapat kunin. Nakatayo sila sa medyo malayo. Hindi marinig ng mga ordinaryong tao ang kanilang pag-uusap, ngunit malinaw na naririnig ni Lito ang lahat. Ngumisi siya. Ha! Master Ye, ha! Maglakas loob pa rin upang pukawin ang gulo, natatakot na ang kanyang buhay ay masyadong mahaba. Pagkatapos, inilabas niya ang kahoy na kahon, binuksan ito, at sinabing, Mr. He, kailangan kong sabihin na ang jadeite body na ito ay talagang mahalaga. Nahihiya akong tanggapin. Inakala ni Felix na tatanggi si Lito at sumimangot, Lito, kung hindi mo ito tatanggapin, parang minamaliit ako. Pagkatapos ay iniligpit ni Lito ang kahon na gawa sa kahoy at sinabing, kung ganoon, tatanggapin ko ito. Sinabi ni Felix, ipapahatid kita sa driver ko. Umiling si Lito, hindi na kailangan, may iba pa akong gagawin. Dapat mong samahan ang iyong anak na babae, Mr. He. Tumango si Felix at nagpasalamat muli sa kanya, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Si Lito, gayunpaman, ay nagsimulang maglakad patungo sa labas. Paano ibinigay ni Mr. He ang emerald body sa batang ito? Nagtatakang tanong ng isang lalaking nakasunglas. Ang isa pang malamig na sinabi, perpekto lang iyan. Noong una ay binalak naming agawin ang asawa ni Felix para pilitin siyang ibigay ang emerald body. Ngayon, sapat na ang pakikitungo sa batang ito ng mag-isa. Ang kanilang mga salita ay nagtapos, ang dalawa ay palihim na sumunod kay Lito pagkatapos. Kabanata 845. Sinadya ni Lito na gumala sa isang bihirang dinadaanang daan. Sa sandaling iyon, higit sa isang dosenang mga individual na nakaitim na balabal ang lumitaw sa kanyang harapan. Lumingon siya, at dalawang lalaking nakasunglas ang lumapit mula sa likuran. Anak, gustong makilala ka ng ating Sixth Master, ginisyo ng isa sa mga lalaking nakasuot ng salaming pang-araw. Bahagyang ngumisi si Lito, ano ito? Nakabuo na ba ng anting-anting ang iyong Sixth Master para sa pagbugbog? Aling kamay ang iniaalok niya para hindi ko paganahin sa pagkakataong ito? Nagdilim ang ekspresyon ng lalaki, lalong lumakas ang kanyang tinig, kahit na malapit na ang kamatayan, nagawa mo pa ring magbiro, ang lakas ng loob mo, bata. Nakangiting tumugon si Lito, sa katunayan, may taong malapit ng makatikim ng kamatayan. Malamig na sinabi ng lalaking nakasunglas, ang nakatayo sa harapan mo ang pinakamalakas sa ilalim ng aming ika-6 na guro. Sino man sa mga lalaking ito ay may dugo sa kanilang mga kamay. Hindi ka ba natatakot? Sa isang mapang-uyam ng ngiti, sumagot si Lito, talagang natatakot ako. Hey! Huli na para matakot ngayon. Sa sandaling pinagbuhatan mo ng kamay ang aming Sixth Master, tinatakan mo ang iyong kapalaran na hindi iwan ng buhay ang Jin City. Ikinaway ng lalaking nakasunglas ang kanyang kamay, atakihin mo siya bilang isa, itali siya, at baliin ang kanyang mga paa kung gusto mo. Ngunit buhayin mo siya, nais ng ika-6 na guro na pahirapan siya ng maayos. Oo, Ginoo.
Halos agad na pinalibutan ng mga lalaki si Lito. Ang lalaking nakasunglas ay nagpakawala ng masamang ngiti, "Anak, kahit anong pilit mo, hindi ka makakatakas sa cob-cob na ito." Hey! Nag-alok ng walang pakialam ng ngiti si Lito, inilagay ang dalawang kamay sa likod ng kanyang likuran, at biglang, sinipa ang lupa gamit ang isang paa. Upang makitungo sa mga langgam, hindi ko kailangan ng mga pakpak. Ang isang paa ay sapat na, mahinang wika ni Lito, pagkatapos ay mabangis na tumapak sa lupa. Ngumisi ang lalaking nakasunglas, susugurin na sana si Lito sa sobrang pagpapahalaga sa sarili, nang bigla niyang naramdaman ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Boom! Ang mga dosenang iyon o higit pang mga lalaking nakaitim ay direktang pinalipad. Hindi lumipad ang lalaking naka-sunglass dahil napakalayo niya, pero napaupo pa rin siya sa puwitan. Baka sa mukha ng lahat ang gulat. Dahil may kakayahang yumanig ang lupa sa pamamagitan lamang ng isang paa, ito ay talagang hindi makatao. Hindi pinansin ni Lito ang mga lalaking nakaitim, ngunit dirdiretsong naglakad patungo sa lalaking nakasunglass. "Huwag! Huwag kang lalapit!" Nauutal na sabi ng lalaking naka-sunglass. Sinipa siya ni Lito sa dibdib pagkatapos ay tinapakan siya, sinabing, "Dalhin mo ako upang makita si Elder Six." "Ito. Bro, bitawan mo lang ako." Yung lalaking naka-sunglasses parang maiiyak na. "Hey, bitawan ka pag halatang wala kang balak na paalisin ako kanina." Ngumisi si Lito, at mas humarap sa kanya. Naramdaman na lang ng lalaking nakasunglas na sisubog na ang kanyang dibdib, ang mukha ay kasing pula ng beetroot. "I'll lead you there. I'll lead you there. Please stop now." Nagmamadaling pakiusap niya. Sa loob ng isang pribadong club sa labas ng Gin City, ang isang matandang lalaki na kilala bilang Sixth Elder ay nakahandusay sa isang lounge chair, nakasuot lamang ng kanyang damit na panloob, habang ang isang hindi gaanong nakasuot na kagandahan ay nagbibigay sa kanya ng masahe sa likod. "Sixth Elder, paano mo nakuha ang mga pinsalang ito sa iyong ulo at kamay?" Tanong ng babae sa malambing na boses. Sa kanyang mga salita, nagdilim ang mukha ng ika-anim na elder, na nagbukas ng kanyang masamang mga mata. "Nasugatan ako ng isang maliit na brat." Mukhang nagulat ang babae, "Sa Gin City, may nang-ahas na saktan ka, Sixth Elder." Baka baliw siya. Ang Sixth Elder ay nanunuya, "Hindi ko alam kung galit siya o hindi, pero malapit na siyang mamatay." Baka sa mukha ng babae ang takot. Sinabi ng lahat na ang ika-anim na elder ay malupit ang puso at mabisyo at sa katunayan ito ay tila totoo. Ang magandang babae ay nahuli ng hindi namalayan, at hindi sinasadyang nadiin ng napakalakas sa kanyang paa, na naging sanhi ng pagsimangot ng Sixth Elder sa sakit. "Sixth Elder? Pasensya na, hindi ako nag-iingat ngayon lang," pagmamadali ng babae. Malamig na tiningnan siya ng Sixth Elder, "Tinatawanan mo ba ako sa iyong isipan?" Ang babae, na naramdaman ng pamatay na layunin mula sa Sixth Elder, ay mabilis na lumuhod at nagmakaawa, "Sixth Elder, I'm really sorry. Sandali lang akong na-distract, please forgive me." Ngunit ang Sixth Elder ay nanatiling hindi kumikibo, iminuwestro ang isang nasasakupan sa malapit, baliin ang isang paa niya. "Oo, Sixth Elder." Agad na lumapit ang nasasakupan, naghahanda ng sunggaban ang babae. Noon lang, napansin ng Alipors ang isang kakaibang binata na nakaupo sa sofa sa tabi niya. Nagbago ang mukha niya at mariing nagtanong, "Sino ka?" Si Lito ay nakaupo sa sofa, ang isang paa ay nakakross sa kabila, nakaturo kay Sixth Master at sinabing, "Isang kaibigan ng Sixth Master." Nang marinig ang boses na ito, nanlaki ang mga mata ni Sixth Master. Lumingon siya at nakita si Lito, ang kanyang mukha ay naging mapatla na parang kumot. "Paano ka nakapasok? Bakit ka nandito? Hindi ba dapat?" Ang Sixth Master ay walang kamalay-malay na naglabas ng ilang katanungan. Nakatalikod, sumagot si Lito, sa napakaraming tanong ng sabay-sabay, "Paano mo inaasahan na sasagutin ko? Paano ako nakapasok? Kawawa naman ang bantay mo sa entrance, nag-waltz pa lang ako. Bakit ako nandito? Siyempre, I am here to find you. And for the reason, you should be very, very clear. Hindi ba dapat ako ang igapos ng mga tauhan mo, na bali ang mga braso't paa? Sayang naman ang mga tauhan mo kasing walang kakayahan ang bantay sa labas, hindi nila ako kapares." Masayang sinagot ni Lito ang tatlong tanong ng sunod-sunod. Nang marinig ang mga salitang ito, mas naging malungkot ang mukha ni Old Sixth, "Patayin mo ang batang ito para sa akin." "Oo, Sixth Master." Ang bodyguard sa tabi ni Old Sixth, ang pinakamalakas sa kanila, ay isang boxing champion mula sa ibang bansa. Mabilis siyang lumapit kay Lito, naglunsad ng isang brutal na suntok. Mabilis na tumabi si Lito, at ang sofa sa likod niya ay direktang nabasag sa dalawang hati.
Anak, I heard you're quite capable. If you have the guts, don't dodge. Dare to go head-to-head with me. Cold na ngiting sabi ng bodyguard. Right after, he disdainfully placed one hand behind him, stating, sa isang kamay lang, kaya kung kunin ang buhay mo. Kung makakatakas ka sa akin, ililibre kita. Natawa si Lito dito, tumingin sa bodyguard, sinabi niya, iyon ang salita mo. Nang matapos ang kanyang pangungusap, sumugod siya na parang palaso na busog, biglang lumitaw sa harap ng bodyguard. Dahil sa bilis na ito, pansamantalang natulala ang bodyguard. Gayunpaman, hindi niya sineseryoso si Lito. Paano may kukumpara sa kanya ang isang kabataang malambot ang balat? Isang suntok si Lito. Sabay suntok din ng bodyguard. Nagtama ang kanilang mga kamao sa dibdib ng isa't isa. Sa sandaling iyon, nawala ang orihinal ng ngisi sa gilid ng bibig ng bodyguard, biglang nagbago ang mukha nito. Isang surge ng hindi maarak na malalim na kapangyarihan ang bumaha sa kanyang katawan. Hindi lang nawala ang puwersang ito, gumagalaw ito sa loob ng kanyang katawan. Ang tunog ng kaluskos ay naririnig, ang kanyang mga tadyang ay nabasag lahat, ngunit walang bakas ng sugat sa ibabaw. Binawi ni Lito ang kanyang kamao, mahinahong sinabi, maraming obligado. Ang bodyguard, gayunpaman, ay hawak pa rin ang kanyang nasuntok, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay kumikibot ng husto. Galit na sumigaw si Elder Ye o Sixth Master, ano pa ang hinihintay mo? Itumba mo ang batang ito. Tumutulo ang pawis sa mukha ng bodyguard. Nais niyang ibagsak din si Lito, ngunit siya ay lubos na hindi makakilos. Flop! Bumagsak ang bodyguard sa lupa. Pinakamahusay na huwag kang gumalaw ng walang ingat, o maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagtayo sa natitirang bahagi ng iyong buhay, sabi ni Lito, na ikinunot ang isang sulok ng kanyang bibig. Naningkit ang mga mata ng bodyguard, at agad niyang inalis ang anumang iniisip na lumaban. Kasabay nito, napuno ng matinding panghihinayang ang kanyang puso. Nabigo siyang makita na ang kakayahan ng binatang ito ay napakalakas. Siya ay hindi sa parehong antas sa lahat. Ang puwang ay kasing laki ng langit at lupa. Hindi na pinansin ni Lito ang bodyguard at lumapit kay Elder Ye. Si Elder Ye ay nakahiga sa isang deck chair, ang kanyang kutis ay sobrang masungit. Sinulyapan ni Lito ang nakaluhod na babae sa tabi nila at ngumiti kay Elder Ye, ang babaeng ito ay humakbang lamang ng napakalakas, ngunit gusto mong baliin ang kanyang binti. Kung gusto ni Elder Ye na patayin ako, ano ang dapat kong gawin sa iyo? Napalunok si Elder Ye, lumiit ang kanyang leeg pabalik. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang kumikilos ng walang takot. Ngunit sa sandaling ito, halos matakot siya hanggang sa mabasa ang kanyang pantalon. Sa ilang kadahilanan, sa kabila ng kanyang pagtawa, ang bata ay mas nakakatakot kaysa sa hari ng kamatayan. Anong bulok na swerte ang mayroon siya, na makatagpo ng isang mahigpit na kalaban? Ano? Anong gusto mo? Nagbabala si Master Ye, binabalaan kita, sa aking kapangyarihan at impluensya sa Jinchong, kung manggahas kang saktan ako, ikaw. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang hinawakan ni Lito ang kanyang binti at binigyan ito ng matinding twist. Basag! Naramdaman lang ni Master Ye ang matinding sakit at napasigaw siya habang nakapikit. Walang pakialam na ngumiti si Lito, magpatuloy ka. Sa galit, umungal si Master Ye, how dare you? Bitawan mo ako. Kung hindi, basag. Isa pang tunog ng bali ng buto. Sabayan pa ng hiyaw, nabali rin ang isa niyang paa. Tumawa si Lito, tinutugunan si Master Ye, pakiusap, itigil na. Ibinuko ni Master Ye ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Hindi naman sa ayaw niyang magsalita, pero natatakot siyang magsalita. Kung magpapatuloy siya, natatakot siya na baka hindi niya mapanatiling buo ang kanyang mga kamay. Binata, hindi ba ako maaaring humingi ng awa? Tawagin natin ito kahit na, ako, si Master Lino Ye o Sixth Master, ay sumusumpa sa langit, hindi nakita guguluhin, mangyaring umalis. Halos maluha-luha si Lino Ye. Hindi niya akalain na isang araw ay magsusumamo siya ng awa. Gayunpaman, ang pakiusap ni Lino ay ikinatuwa lamang ni Lito, ibig mong sabihin na dapat akong magpasalamat sa iyo. Dahil doon, hinawakan niya ang braso ni Lino at pinilipit ito ng husto. Kuya, nagkamali ako? Kuya ang itatawag ko sa'yo, salamat, pagbigyan mo na ako. Kung hindi mabali ang mga binti ni Lino, agad siyang luluhod sa harap ni Lito. Sa wakas ay naunawaan niya na kaharap niya ang isang malamig na halimaw. Tumikim si Lito, sa katunayan, ang masasama ay nangangailangan ng masasamang pamamaraan para gumaling. Tanong niya, aagawin mo pa ba ang asawa ni Felix He? Hindi. Kahit na mayroon akong 8 lakas ng loob, hindi ako mangangahas.
Mula ngayon, ikaw at si Felix ay aking mga ama, aking mga tunay na ama. Hindi man lang alam ni Lino kung ano ang sinasabi niya, naisip niya lang na palayain siya ni Lito. Si Lito ay mukhang naiinis at malamig na sinabi, tiyak na ayaw ko ng isang anak na katulad mo. Naaalala mo, Lino, ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay. Kung gusto kong mamatay ka, hindi ka mabubuhay sa ikalawang araw. Walang pakialam na sinabi ito ni Lito. Kung nangyari ang lahat ng ito noon, kinukutya ni Lino ang kanyang mga salita. Pero ngayon, naniwala na siya. Oo kuya, naalala ko. Nakaukit ito sa puso ko at hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko ang binigay mo. Si Master Linoye ay kumilos na parang namamalamos na aso, na ikinakaway ang kanyang buntot. Sinabi ni Lito, bigyan mo ako ng contact. Walang pag-aalinlangan, mabilis na ibinigay sa kanya ni Lino ang kanyang pribadong mobile number. Tuwang-tuwa siya, dahil napagtanto niya na maaari pa rin siyang magamit ni Lito, at sa makatuwid ay wala na sa panganib ang kanyang buhay. Kuya, may nakasakit na ba sa iyo? Sabihin mo sa akin, pagsisisihin ko sila. Napangiwi si Lino sa sakit ngunit masayang sinabi. Walang pakialam na sumagot si Lito, kapag kailangan kitang gawin, natural kong sasabihin sa iyo. Tumango si Lino bilang pagsang-ayon, masyado akong nagsalita. Pagkasabi nito ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa pamamagitan lamang ng kanyang mabuting kamay ay sinampal niya ang sariling bibig. Matapos maghintay ng ilang sandali nang walang anumang tugon, binuksan niya ang kanyang mga mata upang malaman na nakaalis na si Lito.